Diretso sila sa mansyon. May 7 malalaking guest rooms ang mansyon. Saktong-sakto para sa kanila. Tahimik at maayos pa rin ang mga muebles ng bahay. Maayos na naalagaan ng mga caretaker. Napaisip siya. Ito ang isa sa pinakamalaking mansyon na hinahangaan nila ni Danica dati. Dahil sa bahay na ito ay nabuo ang pangarap ng kapatid na magkaroon ng ganitong bahay at yumaman. Napabuntong hininga siya. Ang kapatid niya ay nananatili pa rin na nagpapagaling. Ipinagdarasal niyang sana balang araw ay bumalik na ito sa dati nitong sarili. Namimiss niya na ang dating Danica. Darating na rin pati ang engineer at ang partner nito bukas. Ilalatag nila ang plano para sa school building. Nandun na rin si Sir Jimenez nun. Ani Manuel. Nasa hapag na sila at tulog pa si Evangeline dahil sa pagod. Panigurado ay masama ang pakiramdam dahil sa hangover. Si Engineer Rius ang isa sa engineer na kinuha sa isa sa hotel natin. Kaya may... Anong pangalan? Gulat na napabaling siya kay Manuel. May lito na bumalatay sa mga mata ni Manuel. Pero sumagot pa rin. Rius? Bakit? May problema ba si Rina? Napamaang siya at napagtanto na iba ang narinig niya. Parang may kumurot sa dibdib niya nang malamang katunog lang pala. Hindi yun Enzo, kundi Rius. Bakit pa ba siya nagkakamali? Klaro naman ang banggit ni Manuel. Malawak ang site. Sakto para sa isang maayos at eksklusibong paaralan na itatayo. Yun ang pinupush ng kanyang team sa kanilang product advertisements. Magandang pagkakataon para sa marketing at makakatulong na rin at the same time. Dahil kapag naging successful ito ay aasahan ng iba na makakapagpatayo pa ulit sila ng iba pang paaralan. Lalo na sa mga liblib na lugar na hindi na naaabot ng modernisasyon. Ilang beses siyang nakapanood ng mga documentary at yon ang nagtulak sa kanyang subukan ito. Mabini ang hangin, malamig, tahimik at nakaka-fresh ng utak. Ito ang pakiramdam na hinding-hindi niya matagpuan sa syudad. Ang kapayapaan. Nandyan na ang mga heavy equipments na magagamit soon kapag nag-umpisa na. Darating mamaya ang mga assigned engineers na pumirma ng kontrata para sa naturang project. Si Manuel pa mismo ang humarap sa mga yon at ngayon sila magkikita. Mrs. Vitiello? Natigilan siya sa pag-iisip nang marinig ang baritonong boses na yon. Boses na nagbigay ng ibayong kabog sa dibdib niya. Wala pa sa sarili na nilingon niya ang taong nasa likuran. Ngunit parang gusto niyang pagsisihan na humarap siya sa may-ari ng boses dahil parang gusto niyang mahimatay nang makita ang taong nasa likuran niya. Enzo? Nanatili ang malamig na titig sa mga mata ng lalaki habang tulala siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nasa harapan niya ang lalaking matagal na nilang inilibing, ang lalaking ilang gabi niyang iniyakan, ang lalaking dahilan kung bakit siya muntik nang mabaliw. Nandito sa harapan niya at buhay na buhay. Buhay ka? Ngunit bakit tila walang pakialam ang lalaki? Bakit tila nanatili itong malamig sa harapan niya habang heto siya at parang mahihimatay sa tuwa? Akmang lalapitan niya ito nang biglang may magsalita. Babe? Pareho silang napalingon sa likuran. Isang matangkad na babae. Malaporselana ang balat at petit. Kulot ang buhok at halatang may lahing banyaga. Either Russian? Hindi siya sure. Pero sobrang ganda nito. Agad siyang napamaang. Tinawag nitong babe si Enzo. Nakangiti ang babae at nang makarating sa tabi ng lalaki ay lumingkis agad ang braso nito sa braso ni Enzo. You must be Mrs. Vitiello, ani ng babae. Yes, she is. Ang lalaki pa mismo ang sumagot, ngunit nanatili pa rin na seryoso ang boses. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Nabablangko siya. Ano itong nasa harapan niya? Anong nangyayari? Bakit parang hindi siya kilala ni Enzo? Kundi lang dahil sa babae, tatanungin niya si Enzo. Kukwestiyonin niya ang hindi nito pangungumusta sa kanya ngayon. Hindi ba ito aware sa nararamdaman niya? Gusto niyang masagot ang lahat ng katanungan sa utak niya. Hello, I'm Suzette Lara Crove. My partner in this field, Rius Harvey. He's my fiancé. Kaya makakaasa kang mas smooth ang magiging takbo ng trabaho dahil matagal na kami sa field na ito. I can assure you na pulido ang lahat. Fiancé? Matagal na itong magkasama? Sumasakit ang ulo at dibdib niya sa mga narinig. May pait sa mga mata ng balingan niya si Rius Harvey. Nakatanaw ito sa unahan. Tila inoobserbahan ng paligid. Nang mapansin na nakatingin siya ay bumaling naman sa kanya.
Agad siyang nag-iwas ng tingin. Nice to meet you. Tanging namutawi sa bibig niya. Sinabi ni Manuel na dadaanan ka na lang namin dito. Actually, papunta pa lang kami sa mansyon. Masayang paliwanag ng babae. Mukhang mabait si Suzette. Masayahin. Mukhang malambing pa. Base na rin sa pagkakalingkis ng braso ng babae kay Rius. Panay ang sulyap niya sa braso ni Suzette kay Rius. Pero biglang hinawakan ni Rius mismo sa kanyang harapan ang kamay ni Suzette. Mariin itong hawak ang kamay ng babae na tila sinasabi nitong off-limits na ito at may nagmamay-ari ng babae sa puso nito. Hindi ito si Enzo. Kasi kung si Enzo to, hindi nun kayang saktan siya sa harap ng iba. Hindi nun kayang durugin siya ng ganito. Hindi ito ang Enzo niya. Pero bakit nasasaktan siya? Dahil baka mukhang kamukha ng lalaki ang asawa niya? Sumakay siya sa kotse ng magkasintahan. Kahit sa sasakyan ay hawak ni Rius ang kamay ni Suzette. Hindi niya maiwasang pasadahan ng tingin ang kamay ng dalawa na ani mong hindi magawang mabuwag ng kahit kaunti. Nalulungkot na binaling niya ang mga mata sa labas ng bintana. Hindi niya napansin ang pagsulyap ni Rius sa kanya mula sa rearview mirror. Hoy! My God! Yung lalaking engineer! Alam ko, Evangeline. Nagkakilala na kami. Putol niya kay Vange na kumaripas pa ng takbo papasok dito sa silid niya para ibalita ito. Paano kamukhang kamukha siya ni Enzo? Magkaano-ano ba sila ng asawa mo? Baka relative sila. Nagkibit balikat na lang siya. Nanlalambot na umiling siya. Hindi ko alam, Vange. Ibinalik niya sa box ang picture ni Enzo. Ang picture nila sa kasal. Lahat ng mga alaala niya sa lalaki ay nasa iisang box. Dinala niya yon dito sa probinsya dahil balak niya balang araw na gumawa rin ng sariling bahay sa probinsyang yun. Doon niya itatago ang lahat ng bagay na konektado sa asawa niya. Ayaw niyang parating nakikita ang mga yun dahil pakiramdam niya ay paulit-ulit lamang siyang sasaktan ng mga alaalang yun. Ayos ka lang? Ani Vange na may pag-aalala sa mga mata. Tumango siya at tipid na ngumiti. Ayos lang ako. Tsaka niya inilagay sa tabi ang box. Kasi alam mo na, magkamukha yung si Mr. Harvey at ang asawa mo. Tapos ang malala may fiancé pa yung tao. Parang harap-harapan kong niloloko ni Enzo dahil magkamukha sila. Umiling siya. Alam kong hindi siya si Enzo. Masakit kasi nakikita ko ang asawa ko sa kanya pero alam ng puso kong hindi siya magiging si Enzo. Hindi ako lolokohin ni Enzo ng ganito, Vange. Kahit itanggi niya ay nasasaktan pa rin siya. At dahil sa sakit na yun ay hindi niya namalayang tumulo ang luha niya. Masasaktan pa rin talaga siya. Ilang beses niya nang kinumbinsi ang sarili na hindi dapat siya maapektuhan. Pero naaapektuhan pa rin siya at hindi niya mapigilan. Niyakap siya ni Vange. Shh! Tahan na! Hindi siya si Enzo. Tama ka, hindi ka lulukoy ni Sir Enzo. Mahal ka nun. Pinahid ng kaibigan ang luha niya sa pisngi. Tumango siya at nagbitiw ng mapait ng ngiti. Bumalik na lang tayo sa syudad. Si Manuel lang bahala dito. Kaya niya na yun. Umiling siya. Nangako ako kay Manuel na sasamahan ko siya dito. Tapos hindi ko pa nakakaharap si Mr. Jimenez. Ayokong umalis dahil lang sa mababaw na dahilan. I have to be professional, Evangeline. Bumuntong hininga si Vange at tumango. Sige, ikaw bahala. Kahit sa hapag ay magkalapit ang upuan ng magkasintahan. Inanyayahan niya naman na doon na rin tumuloy sina Suzette pero mismong si Rius ang tumanggi. Nakabook ang dalawa sa isang hotel sa bayan. Iniisip niya sigurong gustong masolo ni Rius ang nobya kaya ayaw na tanggapin ang offer niya. Do they have sex? Napapailing siya sa naisip. Wala na dapat siyang pakialam sa mga pribadong ginagawa ng dalawa. Of course, parating nangyayari yun, lalo pa at magkasintahan ng mga ito. Ano pa bang aasahan niya? Parang may bikig sa lalamunan niya kahit ilang beses siyang uminom ng juice. Nang subuan ni Suzette si Enzo ay napaiwas siya ng tingin. Ang galing ng cook niyo dito, Mrs. Vitiello. Parang gusto kong iuwi. Nagbiro si Suzette. Alanganin siyang tumawa at napasulyap kay Rius na seryosong kumakain lang. Sirina na lang, masyadong formal lang Mrs. Vitiello. At saka pwede ko kayong padalhan ng mga luto ni Manang. Magaling nga si Manang. Mabuti naman at nagustuhan mo rin ang mga luto niya. Oh, really? Wow! Thank you talaga, Serena. Parang naa-addict na ako dito sa kare-kare niya. She responded happily.
Wala pa ring reaksyon si Rius. Tahimik lang ito at seryosong sasagutin lang din ang mga tanong ni Suzette. Magabantang 9 p.m. na nang dumating si Mr. Jimenez. Isang lalaking nasa edad 30s ang dumating. Hindi nalalayo sa edad ni Rius. Matangkad, palangiti at halatang happy-go-lucky na tao. Ilang beses niya itong nakausap through videos. May itsura ito at alam niyang sa kalibre ni Mr. Jimenez. Halatang ilang daang babae na ang napaiyak nito. "Oh, wow! Nice meeting you! We finally meet face to face. You're stunning in person, Mrs. Vitiello." Puri ni Mr. Jimenez. Nahihiya naman siyang ngumiti dito. "You too, Mr. Jimenez." "Just Leandro. Can I call you Serena then?" Tumango siya. "Of course you can." Natigilan lang siya sa pagngiti nang mahuli niya ang matalim na titig ni Rios sa gawin nila ni Mr. Jimenez. Nandito sila sa sala habang galing pa ng garden si Rios. Napatingin siya sa likuran nito. Bakit hindi nakasunod ang girlfriend nito? Nasaan na si Suzette? Iniwan ito sa garden? "Oh, Mr. Harvey, sa wakas nakita rin kita sa personal. I've heard a lot about you before." Sinalubong ng pakikipagkamay nito si Rios na seryoso pa rin ang muka. "Nice to meet you, Mr. Jimenez." Formal lang itong nagsalita, pero hindi niya alam kung bakit parang ang bigat ng dating nun sa kanya. "Should I call you Leandro too? O sa mga babae lang allowed ang first name basis?" May nahimigan siyang lamig sa boses ni Rios sa huling kataga nito. At ngayon may paghahamon sa mga mata nitong nakatitig kay Leandro Jimenez. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin nang dumako ang mata ni Rios sa kanya. Bakit siya kinabahang bigla? No, of course." Tumawa ng bahagya si Leandro. Lumipat ang mabigat na tingin ni Rios sa kanya. Umigting ang panga nito. Biglang nailang siya sa tingin na ibinigay ni Rios kaya't bumaling siya kay Leandro. Sa garden na tayo?" Tipid siyang ngumiti kay Leandro. Tumangulang siya kay Rios. Nauna na siya sa dalawa. Balak niya rin iwasan talaga ang awkwardness na dulot ng mga tingin ni Rios. Nakaakbay ito kay Suzette habang pinag-uusapan nila ang project. Nakalatag na rin ang output ng mismong building maging ang landscape. Nakita niya ang disenyo. Masasabi niyang maganda nga yun. And that was the final output of this couple here. Tila iisang tao lang ang nagplano. They really understand each other's plan. Pumait ang pakiramdam niya sa realisasyong magkasundo talaga ang dalawa. Hawak nila ang kanya-kanyang tab na nakakonekta sa computer ni Manuel. Inilatag ni Manuel ang tungkol sa takbo ng magiging project. Paano sila magre-risk dito at paano ang proseso. "Brilliant! Hindi ko inakalang naisip mo yan. Nung may sinabi ka tungkol dito, agad ako sumang-ayon. Hindi mo pa ako kailanman binigo sa mga plano mo, Serena, kaya may tiwala ako dito. And yes, mukhang isa na naman itong magiging successful project." Napuno siya ng papuri ni Leandro. Gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi ng lalaki. Magaan siyang napangiti sa lalaki. "Salamat at..." "Hindi rin maganda na basta-basta na lang tayong magre-risk. Lalo na kung alam nating malaki ang isusugal natin at hindi man lang umabot sa 60% ang mababawi natin pabalik." Putol ni Rios sa kanya. Binaba ni Rios ang tab na hawak at seryosong tumama ang mata nito sa kanya. Napalunok siya at napaiwas ng tingin. "I know business is like gambling, but don't always put the lucky card on the center and always lean on it. Hindi parating pumapabor ang swerte sa taya mo. Sometimes we have to make sure na makukuha natin ang dapat sa atin." Ang mata ni Rios ay nanatili sa kanya. Ramdam niya ang bigat at talim ng titig na yun. "Yeah, that's right. I always trust his expertise." Sumang-ayon agad si Suzette sa boyfriend. "No wonder. Lumalaki na ngayon ang sinimulan nyo." Si Leandro. Tumikhim siya at nagkunwari na lang siyang mainis scroll sa tab habang hinihintay na matapos ang usapan ng mga nasa mesa. "Paunti-unti dahil sa maayos na mga pamamalakad nitong babe ko." Yumakap si Suzette sa braso ni Rios. Ramdam niya pa rin ang mga tingin nito kaya sinisikap niyang huwag mag-angat ng tingin. Napansin niya ang kamay ni Leandro sa likod ng upuan niya. "Same as Serena. Hindi ako maalam sa business kaya nakakabilib na nakilala ko ang isang babae na tulad ni Serena na magaling dito." Nag-angat siya ng tingin kay Leandro at bahagyang ngumiti sa mga pamumuri nito. Nang balingan niya ang banda ni na Suzette ay tumama ulit sa kanya ang matatalim na mga mata ni Rios. Nakatingin ito sa braso ni Leandro na nasa likod ng upuan niya at sa kanya. Napalunok siya at parang tumambol ang puso niya. "Yeah,
Unfortunately, Mr. Jimenez, si Rina is now taken. May paghahamon sa mga mata ni Rios na tinitigan si Leandro. Natawa si Suzette. Animo random joke lang yon ni Rios. Hilaw na natawa si Leandro. Oh well, I think she loves her late husband that much dahil hindi pa rin naisip ni Serena ang divorce. Si Leandro. Nanatili ang tila hindi komportabling ngisi sa labi. Napapanganga siya sa naging usapan ng dalawa. Tila wala siya sa harapan ng mga ito. By the way, how about your relationship with Miss Suzette? I heard you're going to settle down soon. Iniba na ni Leandro ang usapan. Masaya namang sumalo sa topic si Suzette. Tapos na rin ang meeting na yun at maayos nang napag-usapan ng lahat. Pwede na dapat siyang tumayo ron at magpaalam. Pero ayaw niyang iwan ang lahat doon. Yeah, soon. I'm so excited too. I will surely invite you guys. Huwag kayong mawawala. Ngumiti si Suzette. Oh, sure. May mapanghamon na tingin na ipinukol si Leandro kay Rios. Nanatili ang dilim sa aura ni Rios na lumagok ng alak na nasa makapal na shot glass. Umigting ang panga at panay ang pagsulyap sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito si Rios Harvey sa kanya. Tila may atraso siya at pinag-iinitan siya. Wala naman siyang ideya kung ano yun. Ni wala nga siyang nakakaaway sa trabaho. Lahat kasundo niya. At isa pa ay ngayon lang din sila nagkita. Imposibleng may nagawa siyang masama dito. Magkausap si Leandro at Manuel sa garden. Catch up lang. Nagtaka siya nang magpaalam si Suzette kalaunan. I'm sorry, I have to attend our family reunion. Sinamahan ko lang talaga si Rios dito upang dalawa kami nga harap for the output. Pero didiretso rin ako sa activity ng family. Paliwanag ni Suzette sa kanya. By the way, naisip niya rin na pumayag na rin na dito na magstay for the meantime habang umuusad pa ang project. Napalunok siya. Wala naman siyang problema kung dito na nga munang pumirme si Rios ngayong wala si Suzette. Iba lang ang bigay na vibes ni Rios sa kanya. Pero totoong wala siyang problema doon. It's okay. Ingat ka sa flight mo kung ganon. Niyakap niya si Suzette. Kayo rin dito. Please take care of my babe. Matamis itong umiti. Napamaang siya saglit at alanganin na tumango kalaunan. Sure. Si Rios mismo ang mag-ahatid kay Suzette sa airport. Hinatid niya lang ang babae hanggang sa entrada ng malaking bahay. Ngunit hindi nakatakas sa paningin niya si Rios na nakaupo sa driver's seat. Seryoso ang matang tiningnan siya nito bago nagsimulang magmaneho. Hello, Mama! Napangiti siya nang marinig ang boses ni Liam. Nasa kabilang linya ito. Mga bandang 9 p.m. na. Akala niya itulog na ito pero nung tawagan niya ang yaya ay sinabing gising pa raw si Liam. Tre, sleeping na, Mama? Nasa kwarto ka ni baby? Opo, Mama. Ako nagpatulog sa kanya. I can make her sleep na. Ako nang magpapasleep sa kanya simula ngayon. Anito, napangiti ulit siya sa sumbong ng anak. Malaki na nga ang anak niya. Kaya na nitong alagaan ang bunso nila kapag wala siya. Pumapasok na ito sa elementary ngayon. Good boy na pala ang kuya namin na. Siyempre, Mama. Ako pa. Natawa siya sa tono nito. Nasa countertop siya ng kitchen at nasa harapan ng gatas. Hindi siya masyadong makatulog. Simula nung mawala si Enzo ay nakasanayan niya na ang uminom ng sleeping pills para makatulog lang. Tapos ang side effects ng pills ay insomnia naman. Ngayon lang lumabas ang mga side effects nun. Pakisa ko kay baby natin dyan. Anya. Sure, Mama. Nakiss ko na siya before she slept. But I will kiss her ulit for you. Thank you. Namimiss niya na ang mga bata. Iba pa rin kapag personal niyang kaharap ang dalawa. Naglaho ang ngiti sa labi niya nang matanaw sa main door si Rios na pumasok. Nanatili ang kaseryosohan sa mga mata nito nang magtama ang mga mata nila. Napalunok siya at itinuon ang atensyon sa cellphone. How's your day, baby? Bagya pa siyang nautal. Dumaan kasi sa gilid niya si Rios at pumasok din ng kitchen. Silang dalawa na lang ngayon ang nasa kitchen. Ayos lang, Mama. I'm done with my homework na. I let Treya use my crayons. She drew something I couldn't understand. Hindi naman siya marunong mag-draw. Bahagya siyang natawa sa sinabi ng anak. Napansin niyang nakatayo na lang ang lalaki sa gilid, nakapamulsa na hawak ang baso ng tubig. Nakakunot ang noo na nakamasid sa kanya. Tila hinintay lang nitong matapos ang tawag bago nito nilapag ang baso sa sink at akmang lalampasan siya. Are you mad, Mr. Harvey? Putol niya sa akmang paglabas nito sa kitchen.
Nakayuko siya at nakakuyom ang kamao. Ayaw niya itong tingnan. Baka sumalakay naman ang kakaibang pakiramdam na hindi niya mawari. "Where the hell did you get that idea, Serena?" He mockingly laughed, the way he used to call her name. It gave her something familiar. Napapikit siya. Kahit ang pagtawag nito sa pangalan niya ay nagpapakaba sa kanya. "Magtatanong ako kasi napansin kong parang galit ka. Ayokong may kagalit ako. Sabihin mo kung may nagawa ba akong kasalanan na hindi ko na matandaan. Dahil wala talaga akong matandaan." Nanginginig ang daliri niya. Gusto niyang kalmahin ang sarili pero nawawala na ang kalooban niya. "Magkasama tayo sa project na to. Gusto ko lang naman na maging smooth ang takbo ng lahat. Kaya kung may hindi tayo pagkakaunawaan, you can open up to me para mapag-usapan natin yan." Sinulyapan niya ang nakapirmi nitong kamay sa bulsa. Wala man lang ito kahit na anong reaksyon, samantalang tila lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. How can he be so calm like this? Umingos ito. "You're just imagining things, Serena." Humarap ito sa kanya. Ang madilim nitong mga mata ay nakatuon sa kanya. Nagtagal sa mga mata niya ang titig nito. "Don't worry. If I get mad at you, ikaw ang pinakaunang makakaalam. Sa ngayon, be professional. I'm just doing my job here." Tahimik siya nitong tinalikuran. Natulala siya habang nakasunod ang mata sa papalayo nitong likod. Bakit siya nasasaktan ng ganito? Wala lang naman yun, diba? Tama ito. Kailangan niyang maging professional dito. Nakakahiya na siya itong may kung anong iniisip. Baka ganun lang to. Nag-a-assume lang siya.